Mga Lods, hindi pa pala tapos ang Asian Games dahil hanggang ngayon ay meron pa ring lumalabas na issue tungkol dito. Okay? Allegedly, si Justin Brownlee daw ay nag-positive sa isang prohibited substance. Well, ano ba ang alam ko rito? Bakit nagsasalita ako tungkol dito? Bukod sa pagiging basketball player kasi mga Lods, ako din ay isang registered criminologist. Gumraduate ako sa Philippine College of Criminology. Okay? So kahit papaano mga Lods, meron akong alam dito at meron kami subject about prohibited and dangerous drugs. Ang sabi nila, allegedly, positive daw siya sa carboxy THC. Okay? Prohibited substance yan mga Lods. Yan mga Lods, in common word, matatagpuan yan sa marijuana. Okay? Disclaimer mga Lods ha, yung marijuana na yan, bawal yan dito. At I always say never to drugs. Okay? No to drugs. Ang marijuana Lods, dito sa Pilipinas, ay bawal yan 100%. Meron tayong batas about yan. So kung nahuli kang gumagamit yan or meron kang possession yan, automatic meron kang criminal violation at pwede kang huliin. Si Justin Brownlee ba ay nag-violate ng batas natin dito sa bansa? Well, hindi natin masabi, mga Lods, kasi doon sa Amerika, merong mga state na legal na gumamit yan. So, hindi natin masabi. Marami kasi mga imports na umuwi ng bansa nila at pumupunta sa state kung saan legal yan para gumamit yan. So mga Lods, hindi natin pwedeng sabihin or i-judge na si Justin Brownlee ay nag-violate ng batas natin. Allegedly, as of now, ang alam natin, sabi ng ITA, siya daw ay positive sa substance na yan. Para lang din sa kaalaman ng lahat, mga Lods, si Justin Brownlee ay kinuha na ng sample matapos ang laro nila sa gold medal. At ang kumuha ng sample ay China Anti-Doping Agency. So para lang alam natin kung sino ba ang kumuha, mga Lods ha. But also, incidentally, yung isa sa player ng Jordan na kinuha na ng sample na si Sami Vizay ba yan? Ay meron ding prohibited substance. Pero yung sa kanya naman, iba yung nakuha. Yung dihydrochloromethyl testosterone metabolite. So mga Lods, yan, testosterone metabolite, sa pagkakalam ko, steroids yan. Ang alam ko dyan, mga Lods, yan, nakakatulong yan sa pag-develop or pag-recover ng muscle. Mas mapapaliwanag sa inyo yan ng mga bodybuilders, mga Lods. Sila ang mas may alam dyan. Uy, teka lang, lumilindol. Oh, lumilindol nga, lakas ng lindol. Mga bata. So mabalik tayo mga Lods matapos ang lindol. Hindi ko sa pinagtatanggol si Justin Brownlee, mga Lods. Well, yung pinagkaiba kasi ng prohibited substance na nakita sa kanilang dalawa, yung kay Justin Brownlee is more of a vice. Sabihin na natin na bisyo yan. Or hilig nila, sige, pagpalagay natin sa kanila, sa culture nila. Pero yung doon kasi sa player ng Jordan, mga Lods, connected pa rin sa yun performance enhancing yun Although hindi naman yung makakapag-develop ng skills o galing nila, pero pwede siya makatulong para mapabilis yun So, masasabi ko pa rin proud pa rin tayo sa pagiging gold natin at hindi pandaraya para sa akin yung kung ano man yung nakitang substance kay Justin Brownlee. Unlike dun sa isang player na hindi pa naman natin pwedeng i-judge, pero yung sinasabing natagpuan na substance sa kanya ay nakakatulong para mapaganda yung performance niya kasi nakakapagtulong yun ng development ng muscle Sana merong ibang vlogger na magpaliwanag kung ano ba yung drugs na yon or substance na yon, okay? So ano ba yung isa sa purpose ko bakit ko ginawa tong video na to? Kasi mga Lods, maraming misconceptions about dyan sa two joints na yan. Yung two joints na yan. Ang unang madalas na naririnig ko dyan, sinasabi nila, hindi naman masama yan, gamot yan Bakit? May sakit ka ba? Ha? Bakit? Araw-araw ka bang umiinom ng paracetamol? 'Di ba? Pag may sakit lang, 'di ba? Ang tanong, may reseta ba sa iyo yung doktor para inumin mo 'yan or para gamitin mo 'yan? 'Di ba wala naman? Nagse-self-medicate ka lang. Baka naman, 'di ba? Sasabihin mo hindi masama. So ibig sabihin mas magaling ka pa doon sa professor ko, doon sa college na nagsasabi na merong masamang epekto 'yan. Or baka gusto mo lang bigyan ng excuse yung pagbibisyo mo na mas marunong ka pa doon sa doktor. Ang sinasabi nila, organic daw yan. Kaya kumbaga plant-based daw yan. Well, kahit naman lahat naman ng sobra masama. Actually mga Lods, ang masamang epekto kasi niyan, direkta yan nakaka-apekto sa utak natin. Kaya nga minsan nagiging short memory tayo. Meron siyang ina-alter na nerve or chemical doon para mapabagal yung pag-iisip natin. Kaya nga madalas, pag nakakita ako ng mga taong nag-abuse ng ganyan, mga Lods, kahit na hindi na sila gumagamit, minsan lutang pa rin sila
or yung concentration nila mabagal. So meron yung long-term effect mga lods. Okay, di ba? At yung isa sa mga short-term effect naman niya mga lods, kung ano-ano naiisip mo. Actually mga lods, isa sa misconceptions dyan, sabi nila, downers daw yan. Kasi yung white stone, yun daw yung uppers. Yung kumbaga, pampahay. Actually, stimulant ang mas tamang tawag dun. Di ba? Ito, depressant yan, sinasabi daw nila, downers. Hindi mga lods, hallucinogenic yan. Ibig sabihin, nakakapag-hallucinate ka. Nakalinya siya sa mga party-party, sa mga ecstasy. Yun ang effect talaga ng mga marijuana. So, mga lods, nakaka-apekto talaga sa utak yan. Huwag niyong ipilit, okay? Huwag kayong mas marunong sa mga doktor na mas nakakaalam. Na yun ang mga nagturo sa amin. Kaya ako sinasabi sa inyo yan. Ang pinakamaganda mga lods, iwasan nyo yan. Hindi ako naniniwala sa iwan pamilya. Iwan pati pamilya, focus lang sa goal. Mas naniniwala ako, iwan lahat ng bisyo, then focus lang sa goal. So mga lods, eto sana meron kayong natutunan sa mga pinagsasabi ko. Well, lumabas lang naman yan dahil kasi sa isyong lumabas na yan kay Justin Brownlee. But anyway, ang pinakamahalaga, ang pinaka-message ko lang, iwan lahat ng droga, focus lang sa goal. Huwag iwan pamilya, okay? So mga lods, yun lang, sana meron kayong natutunan. Thank you!